walang lisensya to. Okay. Walang lisensya, sir. So paano gagawin, sir, pag walang lisensya? Kasama sa impounding po. Sa impound. Dali mo. So ito subject for impound. Wala kasing lisensya. Papaanda mo, dito pa. Papaanda rin mo, akala namin safe. Hindi ka pala driver. Pero siya yung driver talaga, sir. Ay, hindi siya. Okay. Para natin nakita po yung cramping. Okay. Kaya lalagyan po natin cramping po. Kaklap na lang, sir. Ako, kasi may powder po, ikaklap po na lang po. Huwag ka magpaneho ng walang lisensya. Wala po sa Ano gusto nyo, impound? O clamping? Clamping na lang po natin, ha? Kasi nagmamaneho po siya, wala po siyang lisensya. Akala namin siya driver. Papalisin po namin. Kaso po, wala po siyang lisensya. Kaya kaklamp na lang po natin. Salamat lang po dito sa papel. Ano po yung clamping? Kasi nilang gisnan, ang kinagisnan nilang dati, pwede tayo magparada. Saan taas? Papajo TV! Location natin, Cavite Street, corner Elias Street. At dito isang Mitsubishi Mirage. Dito kasama natin yung mga traffic enforcer ng Sector 3 2318. Dito punta pa natin yung mga ikaklamp dito. So ito yung isang dalawang sasakyan dito. Isang Vios saka isang L300. Ayun, tapos papasok tayo dito sa Karapatan Street. Ito may driver. So ito yung L300 na kinaklam na rito. (24:13). So dito si sir, andito naman yung driver, pero so ito yung lisensya na lang. Parang tao bigla eh. Kasi may tawag po niya po. Ito po. So dito yung kukuhanin yung lisensya ni sir para tikita na lang. At nandito naman kasi siya so hindi na siya makaklam. Tapos puntahan pa natin yung iba. Kinukuha na yung lisensya, puntahan natin iba. Kasi marami po ito, kaya kailangan natin makuha ng lahat. So dito yung isang jeep. Ayan, nakaklamp na rin. Pero huli na siya dumating. Dumating siya, nakaklamp na yung sasakyan niya. Okay, pasok tayo dito sa Karapatan Street. So dito kung sino yung abutan lang, wala pa yung driver at nakaklamp na. So yung isang Isuzu truck dito, ito may clamp na rin, 2412. At saka yung Innova 2323. Ay, punta pa tayo rito. Isang Accent 2406. Isang Toyota Wigo. (23, 26). Ayun, inabutan ni Kuya yung kanyang jeep. Marami sa kaliwa. Okay, nandito na ngayon tayo sa Tiago Street, corner ng Karapatan Street. Dito isang Mitsubishi Chariot 2320. Saka yung kusina Manileño.
2340. Okay, dito pulasan na yung mga jeep dito. Suzuki Ertiga. '23, '21 ito nakabalot pa. Nakakulambo pa. Isang Honda. Pops mga pops. Sige. Okay na. Okay, ito nakaklam na yung Honda 2415. Ito nagulangtang na naman yung mga may-ari ng sasakyan dito. So ito ilang beses natin binalikan to, pero wala pong pagbabago. Ganun pa rin. Isang Nissan MB 350 23, 25. Oo. So dito makita natin yung pagkakaparada ng urban. Ayan, kantong-kanto Pangaro. Okay, nandito na ngayon tayo sa Isagani Street. Corner tayo ng Tiago Street. Ito, walang lisensya to. Okay, walang lisensya sir. So paano gagawin sir pag walang lisensya? Kasama sa impounding po. Sa impound. Dali mo. So ito subject for impound. Wala kasing lisensya. Naman na ako, wala kang lisensya. Bawal ka kung wala kang lisensya. Ang lang. Malagyan mo clamping na lang to. Okay, so ika-clamp. Clamping. So wala po kasing lisensya yung driver, hindi rin po pwede mag-drive. So yun, nakukuha lang ng clamp dito. Kaya yung lisensya, may karapatan na may lisensya. Kung napaandar mo, hindi ko patas na mo. Papaandarin mo, akala namin sa'yo, hindi ka pala driver. Pero siya yung driver talaga sir? Ay, hindi siya. Okay. Para alisin natin, nakita mo yung clamping. Okay. May lalagyan po natin clamping po. Ka-clamp na lang sir? Apo, kasi may corner po, may ka-clamp po na lang po natin. Okay, sige. Okay, yun. So ito, subject for clamping na lang. Pinandar ni sir pero hindi naman siya yung driver dito. Bawal siya magmaneho ng walang lisensya. Wala po siyang Ano gusto nyo, impound? O clamping? Clamping na lang po natin, ha? Kasi nagmamaneho po siya, wala po siyang lisensya. Akala namin siya driver. Papalisin po namin. Kaso po, wala po siyang lisensya. Kaya kaklamp na lang po natin. Di ba po? Sino pwede magmaneho na wala po lisensya? Kung may lisensya, papalisin po natin. Nandiyan naman po siya. Kaso wala po eh. Kaya kaklamp na lang natin. So yun, ang decision dito ng enforcer, i-clamp na lang to. At hindi rin kasi pwede mag-drive si kuya. At hindi rin naman siya yung driver at isa pa wala lisensya. Kailangan dumating yung driver dito, pero wala rin yung driver, kaya ito subject for clamp na lang. Okay, yung isang dito delivery yan, clamp na rito 2341. So ganun po, pagka nandiyan naman po yung driver at hindi pa nakaklamp, isa pwede yung pag-pick up. Pero kung inabutan na po yung sasakyan na naklamp na yan, okay, yung isang okay, tatawag na lang daw nila. So ito yung Innova 2332. Ayun, so yun, naririnig naman natin may padrino, kaya malakas ang loob. So sa atin, sana pagka ganyang lumalabag tayo sa batas, huwag na nating abalahin yung mga ibang tinatawagan natin kasi nakakahiya po yun. Okay, punta tayo dito. Mura na po yan kayo. Daanan po ng tao, kaya ka na lang po yan. Ay po, wala naman lang po dito sa pakita. Ano po yung clamping? Ano po?
ito po, may reklamo po sa amin, galing sa taas po, sa ombudsman po. Kaya kami nagki-clearing lang po. Napag-utusan galing po sa taas po. Eh nakakasagabal bang po tayo sa daan po. Kaya may reklamo, kaya tinaklam po namin. Yun lang po yun sa amin, sir. Pero yung nagre-reklamo sila yun. Ha? Galing po sa ombudsman, doon na lang po kayo sa ano po. Sa taas po. Doon po kayo magdala po. Kami napag-uutusan lang po galing sa taas po. Kaya may uma-action lang po kami. Kung gusto niyo malaman, chairman, doon na lang po sa taas po. Kasi may isang order na tao, napag-utusan lang din po kami. Kasi Oo, lang po. pero dapat pinapaalam yung sa chairman. Ano po? Kaya matagal na po kami nag-iokal po dyan sa Tiano. May Gano'n yung president ng natin na road. Kaya daanan po. Eh, may reklamo, doon na lang po Paano kayo magkano. magdaanan? Isarado Ito lang po, sa- check may katanungan. Doon na lang po tayo magkano. So, yun lang po. Sige, sige, ano. Opo. Doon lang po, check. Sa taas na lang po. Ang pangalan mo. Hindi po. Sector 3 po. May Sergeant Costa po kami. Doon na lang po. Yung pinaka-commander po namin. Okay, so yun na si Chairman pala siya yung nakakasakop dito. Yun nga yung regarding na kailangan pang parang gusto nila i-coordinate pa dun sa kanila. Ang tanong naman po kasi ron kung i-coordinate sa kanila at sasabihan niya yung mga may-ari ng sasakyan dito na alisin yung mga sasakyan kasi may operation. Ang tanong, pagkatapos ba ng operation ano mangyayari? Babalik ba o hindi? Magbabalikan po kasi. So wala rin pong silbi yung coordination. So ang kailangan yan Para sabihin namin sa commander po namin. Kaya mga natatapik ka ano. Kaya makaryada po. Opo. Para sabihin po namin sa commander po namin. Sabihin po kasi napag-utos lang po. so yun dapat ang pinaka sa akin lang po no ang opinion ko lang po diyan dapat po hindi lang ho basta sabihan yung mga may sasakyan dito, dapat sabihan na dapat ang gawin nila diyan patupad nila yung magawa sila ng resolution kung paano mareresolve yung kanyang problema kasi maaari pa hong dumami yan habang dito na ngayon tayo sa opisina ng clamping sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po.